Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel bilang suporta po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos nang sa ganun po ay patuloy tayong madagdagan ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. At ngayon po, bigyan po natin ng pansin itong katanungan ito na galing po kay Rodolfo Del Monte. Basahin po natin at bigyan po natin ito ng paglilinaw sa kanyang mga komento. Parang may mali sa interpretation po ninyo. Sa aklat ng gawa, 2, 3 hanggang 4. Maliwanag na nangyari po yan sa mga apostol. Nabautismohan sila sa apoy at banal na espiritu. Ngayon mga kaibigan ko at mga kapatid sa pananampalataya, sa ganitong mga pag-aaral po ng salita ng Diyos, kung hindi natin talaga uunawain ang nakasulat, baka tayo ang magkakamali sa interpretasyon. Hindi tayo ang pwedeng magpaliwanag kundi uunawain natin. Ano po? Ngayon, dito kay Rodolfo, sinasabi niya na mali daw yung ating interpretasyon. Ngayon, babasahin natin itong talatang ito. Kung nagkakamali nga tayo, no? O sila ang nagkakamali sa kanilang unawa doon sa kanilang binabasa. Kaya't babasahin po natin at bigyan ito natin ng paglilinaw para ang bawat isa sa atin ay hindi magkamali sa interpretation o pagkaunawa sa nakasulat. Basahin natin. Dito sa mga gawa, chapter 2 verse 3, umpisahan po natin dito ang pagbabasa. Ang sinasabi ng kasulatan, pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Ituloy natin sa verse 4. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Ngayon, ano ba ang ating ililinaw sa mga bagay nito? Balikan natin yung verse 3. Ang sinasabi ng kasulatan, ito po'y sinulat ng mga apostoles para tayong mga bumabasa, unawain natin. Ano ba ang ibig sabihin dito? Ang sabi ng kasulatan, pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila. Ano ba yung ningas ng apoy? Sinasabi po diyan, parang mga dila. Ibig sabihin, hindi literal na apoy. Nakalagay diyan, ningas ng apoy na parang mga dila. Ngayon, basa tayo ng ibang salin. Para magkaroon lang tayo ng tamang diwa, no? At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy. Malinaw po diyan, kawangis po. Hindi talagang literal na apoy. Kawangis na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. So maliliit lang po yun. Inahalin tulad lang sa dila. Ano ba ang dila natin? Malaki ba? Maliit? Maliliit yan. Hindi literal na apoy. Ang sinasabi niya, kawangis ng apoy. Di ba? I-highlight po natin, no? Mga dilang kawangis ng apoy. Bakit po ninyo sinabing mali ang interpretation? So, kukunin natin yung pinag-aralan natin kahapon. Ito po'y binasa lang natin dito sa Mateo 3:11. Basahin natin dito, no? Dito kayo nagkakamali ng interpretation. So, kukuha kayo ng ibang pangungusap o talata na ilalakip ninyo na hindi naman ito tutugma. Bakit? May mga iba't ibang klase ng apoy. Tandaan po ninyo, may literal na apoy, may spiritual na apoy. Mayroong symbolic na apoy. So, tatlong bagay yun yung aalamin. Symbolical, merong literal, at merong spiritual. Iyan ang inyong aalamin sa kasulatan. Basahin natin dito, baka kayo nagkakamali dito. Ang inaakala ninyo, yung ibabautismo sa inyo na banal na espiritu at apoy. Hindi naman nakalagay dyan at apoy. Nakalagay dyan at sa apoy. Pag sinabing at apoy, magkasama yun.
Ang nakalagay po sa pangungusap, banal na espiritu at sa apoy. Malinaw po yan. Nilagyan ng sa. Ibig sabihin, may destination. Kapag inalis po natin yung salitang sa at nilagay natin lang ay at apoy, magkasama yun. Parang ganito, ako at ikaw, di tayo magkasamang dalawa. Ang tinutukoy diyan, banal na espiritu at sa apoy. Nakita po ninyo? May kalalagyan. Tumutukoy yung salitang sa. So ngayon, ilagay natin sa English translation. And He will, so lagyan natin ng highlight para makita lang natin, no? And He will immerse you in the Ruach HaKodesh and in fire. O, di ba? Dalawang word. And in fire. Babautismo tayo doon sa Ruach HaKodesh. Ibig sabihin ng Ruach HaKodesh, banal na espiritu at sa apoy. In fire. Nakita po ninyo? Kapag hindi tayo umuunawa ng ganitong mga pangungusap, mawiwindang talaga tayo. Kaya yung mga nagtuturo't nangangaral, kailangan talaga magkaroon kayo ng pagsisiyasat at maging kayong mga nakikinig, uunawain ninyo. Amen? O ngayon, malinaw po ba sa inyo? Hindi naman nakalagay diyan, Roak and fire. Nakalagay diyan, Roak, Hakodes, and in fire. Nakita po ninyo? O sa iba pang salin, English Standard Version. O ngayon, baka dito kayo magkakamali. Kasi ang nakalagay dito sa ibang translation, no? He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yan. Kapag kayo ay nakabasa ng ganyang word, magkakaroon talaga ng wrong interpretation sa mga salin. Nawawala yung mga word na kung saan ay hindi tayo makakaunawa ng mga nilalaman ng kasulatan. Kasi po, sa bawat translation, pwedeng mabawas kung hindi natin uunawain ang nakasulat. So, itong English Standard Version, may nagkukulang na salita. Yung sa ibang salin, mayroong Holy Spirit and in fire. Dito, with the Holy Spirit and fire. Baka dito kayo nagkakamali. Ngayon, bumasa pa rin tayo sa ibang salin. Tagalog ang Biblia. Ang sabi dito, no? Basahin natin ang buo. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Malinaw po, mayroong word na sa. Mayroong patutunguhan, mayroong destination. Yung salitang in English, bigyan natin nga ng magandang meaning yung word na in. Ano ha? Basahin natin sa Google Encyclopedia. Sabi dito, to or toward some destination or particular place. Yan ang dapat nyong malaman. Malinaw po ba? Malinaw po. Sa mga encyclopedia na ang meaning po ng in ay ito, muli kong babasahin, to or towards some destination or particular place. Meron pong particular place yung salitang sa, kaya yung sa apoy. Ngayon, dahil ang ibinigay mong talata ay hindi ito tutugma sa inyong interpretation. Sino ba nagturo sa inyo na iyan ang kahulugan ng bautismo? Amen? Pinaliwanag ko sa inyo, ang bautismo sa apoy ay isang bagay na hindi nyo nalalaman sapagkat kasama sa pangungusap itong verse 11 at 12. Yan ang dapat nyong malaman. Kaya nga mayroong quote, kung itutuloy natin sa verse 12, tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman.
Kung hindi mamamatay kailanman, yung apoy na nasa kanila, ano mangyayari? Baka masunog sila literally. Kaya doon, dapat yung malaman, nagbigay kayo ng talata, hindi niyo naunawaan, ay di nasunog sila. Ang sabi niya, yung susunugin niya sa apoy, ay di masusunog sila kung nakalagay doon sa kanilang ulunan. Ang nakalagay po diyan, pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila, ay di sila'y nasunog. Kung literal na apoy yan. Kaya diyan, nakalagay po diyan para maintindihan natin sa isang salin, ano? Basahin natin sa ibang salin. Anong sabi po diyan? Sa kanila ay may napakitang parang mga dilang apoy o para pala, parang hindi talagang apoy na apoy. Pag sinabing parang, tulad o iniwawangis, kawangis. 'Di ba sa isang salin ang nakalagay dito ay kawangis ng apoy. Kaya dito sa ating binabasa, no, parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Nahati. Di ba't ang apoy naman hindi man nahati? Buo yun. At iyan, dapat yung maintindihan, hindi yan para inyong ilakip na iyan ang bautismong apoy. Ang bautismo yung banal na espiritu. Sumisimbolo, maaaring symbolical itong apoy na ito sa bawat isa sa kanila na kung saan ito yung mga taong sinasamahan ng Santong Espiritu kapag sila'y nagsasalita. Nakita po ninyo, kapag sila'y nagsasalita, may karunungan, may kaalaman, nagsasabi ng katotohanan. Di ba't ipinaliwanag ko naman po sa inyo? Sasamahan ng Santong Espiritu ang bawat mananampalataya para magsabi ng katotohanan. Yun po ang ibig sabihin diyan ng apoy. Hindi literal na apoy. Na kung saan yung ating pinag-aralang apoy ay kakaiba na kung saan ay parusa ng Diyos doon sa impyerno. Di ba't ito ang sinasabi dito? Na huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Di ba't itong impyernong ito pinaliwanag ko sa inyo? Ano ang kahulugan ng impyernong yan? Ito po ang sinasabi na ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Yan po yun. Yan ang impyerno. Diyan pupunta po ang mga taong hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Nabanggit dito yung mga hindi mananampalataya. Yan, nakalagay po. Hindi mananampalataya, iyan ang mga pupunta ng impyerno doon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Malinaw po, dito yung mga pupunta, no, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy, yung mga hindi mananampalataya, ano pa? Yung mga kasuklam-suklam. Ano ba yung mga kasuklam-suklam na bagay na yun? Ay siyempre, yung mga kasuklam-suklam hindi mo maisip na gagawin ng mga taong walang takot sa Diyos. Ano pa? Mga mamamatay tao kasama diyan. Kaya huwag kang papatay. Kahit yan salitang pagmumura, parang pinapatay mo na rin. Kaya huwag kang magmumura. Yan, mga mapakiapid. Yan, kung ikaw ay bakla, nakikiapid ka sa kapwa lalaki, yan, kasama ka dyan. Malay mo, pati yung babae sa babae. Kaya yung salitang makiapid ay hindi lang doon. Maging doon sa may asawa ka na, papatol ka pa at makikisawsaw ka pa doon sa may asawa na, ay yan po. Mapakiapid po yan. Kasama sila dyan. Mga manggagaway. Ano ba yung manggagaway na yan? O, ito pa isa. Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan, kasama po yan. At higit sa lahat, kasama din yung mga sinungaling. Yan. Dahil sila ay kabahagi. Saan? Lahat ng iyang kabahagi. Sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre. Yan pala. Mga kasama yan.
Basahin natin sa ibang salin 'no. Ito po, "Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag." 'Yan, anong mga duwag na 'yan? Ayaw alamin ang katotohanan. Ang sinasabi ng iba, kung ano daw yung kinagisnan nilang pananampalataya doon na, ayaw nilang alamin, mga duwag yun. Ayaw nilang alamin ang katotohanan. Ayaw po nilang sampalatayanan yung anak ng Diyos. Yan. Ang gusto nila dulang sa isang Diyos. Maaring ama lamang. Eh, gusto ng ama, sampalatayanan din natin ang kanyang anak. Di ba? Kaya yung mga hindi na mananampalataya na tinutukoy diyan, ayaw sumunod sa paraan ng Diyos, kasama sila diyan sa lawang apoy at asupre. Ito po nakalagay, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre. Yan, malinaw po diyan. Lawang apoy po yung impyerno na tinatawag na binasa natin kanina. Yung mga hindi sumasampalataya, marurumi ang gawain, mga mamamaytao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan. So yung pala manggagaway, mangkukulam. Yan po nakalagay. Mangkukulam pala yun. Yung gumagamit ng mga salamangka, mga mahika, pati na rin yata yung magikero diyan. Yung sinasabi nating mahilig gumawa ng mga magic na kung saan ay hindi natin malirip na namamangha kayo sa kanyang ginagawang pagmamahika. So, ibig sabihin mayroong connection yan sa pangkukulam. Nakita po ninyo? Kaya dapat matakot ang bawat isa sa inyo. Ngayon, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan, no? Kaya itong apoy na ito, iba yung interpretation dito. Kayo po ang namamali sa diwa. Kasi ang sinasabi po ninyo sa ating pinag-uusapan, namamali kami sa diwa, ano? Hindi po kami nagkakamali sa diwa. Hindi po na kami nagkakamali sa interpretasyon. Ang inyong interpretation pala doon sa bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy, pinagsama ninyo. Dito, ang ibig sabihin diyan sa ibinibigay niyong talata sa Gawa chapter 2 verse 3, balikan natin ano po. Nang sa ganon, hindi tayo magkamali ng diwa. Ang nakalagay po dito, may nakita silang mga ningas ng apoy. Mga ningas. Ano bang sabi mga? Marami yun na parang mga dila. Parang mga dila. Ibig sabihin maliliit lang yun. Hindi talagang apoy na apoy na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Eh kung talagang apoy yun, eh di nasunog sila. Hindi po ganun dapat natin i-interpret. So kayo po ang nagkakamali sa diwa. Ganito, di ba nabanggit ko kanina, may tatlong bagay. Merong symbolic yung apoy. Yan, symbolical po yung nabasa natin yan. Sumusimbolo yan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu para ang bawat isa magsalita ng katotohanan. So dito muna tayo, doon sa una. Bakit symbolical yon? Di ba? Kung itutuloy natin ang pagbabasa, no? Dito para maintindihan natin. Kung itutuloy natin sa verse 4, napuspos silang lahat ng Banal na Espiritu. Yung pala yun, napuspos sila. Ibig sabihin, na-guided sila ng Banal na Espiritu. Sabi niya, nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ano ba ang wika nila, di ba? Ang kanilang salita, kung sila'y Hudyo, yung salita nila. Di ba? Nakakaintindi sila ng salitang Hebreo. Ngayon, dahil sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika, pwede silang magsalita kung anong meron diyan. So, pupuntahan natin yun, ano ha? So, pupuntahan natin, ano ba yung iba't ibang wika? Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kung itutuloy po natin sa 5, nagpanahon ding iyon doon sa Jerusalem ay may mga relihiyong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. O, tandaan po ninyo, itong mga Hudyong ito nanggaling sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nakapagsalita din sila ng ibang bansa. Halimbawa, galing sila ng Arabia, galing sila ng Singapore. Ibig sabihin, kung ano ang pinuntahan ng mga Hudyong ito na iba't ibang bansa, alam nila yung salita doon.
Pero nagtataka sila bakit alam yung kanilang salita. Ang sabi dito kung itutuloy natin, pagkarinig nila sa ugong na iyon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Ito pong mananampalatayang ito para maintindihan, ito po yung sinamahan ng Banal na Espiritu na nagkamaroon ng parang dilang apoy sa kanilang bawat isa sa kanila. Ano po? Yun ang sinasabi ng kasulatan. Tuloy natin sa 7. Sinabi nila, Aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Ano ba yung salita ng taga-Galilea? Kung ano yung salita lang doon sa Galilea. Ngayon, ang sabi pa dito sa verse 8, bakit sila nakakapagsasalita ng sarili nating wika? Ibig sabihin, kung taga-Galilea iba ang salita at yung mga nakarinig, iba yung salita nila. At bakit sila daw nakakapagsalita ng kanilang wika? Yun nga po isa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya ang sinasabi dito, ang iba sa atin ay taga Parsya, Media at Elam. Meron ding mga taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asya. So yung ganong salita, nakakapagsalita itong mga Galilea na kung saan nasasalita nila yung iba't ibang wika nila. Nakita po ninyo? Dahil nga sila'y napuspos ng Santong Espiritu, kaya sila nakapagsasalita. Nabautismuhan sila sa Espiritu Santo, yun ang ibig sabihin na puspos. Ang inyong pagkaunawa, nabautismuhan sa Espiritu at apoy. Hindi po apoy yun, na parang dila. Apoy na parang dila. Nakita po ninyo. Iba yung symbolical na yun. O ngayon, alamin naman natin sa literal na apoy. Ang apoy, pag sinabing apoy, nasusunog yun. O kung sila'y nabigyan ng apoy na literal, ay di nasunog sila. Nakita po ninyo? Hindi po literal. Ngayon, unawain natin sa espiritual. May dalawang klaseng espiritual po yung salitang apoy. Itong apoy na hindi mamamatay kailanman. Ito po yung impyerno. At yung isang salitang espiritual, ito'y salita ng Panginoon na mababasa naman natin sa sulat ni Jeremias. Basahin natin. Sabi dito, hindi baga ang aking salita ay parang apoy? O, tingnan po ninyo. Spiritual po yan, hindi literal. Sinasalita ng Panginoon yung kanyang salita na parang apoy. Di ba ang apoy, alam naman natin, pag napasok ka masakit. Kapag ang salita ng Panginoon, nasasaktan ka pag ikay itinutuwid. So parang apoy, ganun din po, nasasaktan tayo. Kasi yung ating katwiran mali. Yung katwiran ng Diyos tama. Kapag ito'y hindi mo matanggap, masasaktan ka. Di ba? Kasi ang katwiran mo, yung gusto mo. Hindi natin sinusunod yung kagustuhan ng Diyos. Kaya naglalaban, nagtatalo tayo dahil sa kagustuhan natin, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, hindi baga ang aking salita ay parang apoy. Parang apoy po, pero hindi apoy. Sabi ng Panginoon, at parang pamukpok na dumudurog ng bato. Ano ba yung pamukpok? Di ba parang martilyo? Yung kanyang salita, pupukpukin ka, di ba't masakit? Tamo yung martilyo kapag pinukpok ka. O, ikaw na lang, kung nakaranas ka na magpukpok ng pako at kapag pukpok mo ng pako, ay ang napukpok mo, ang iyong daliri, di ba't masakit? So, ganun din ang salita ng Panginoon. Pag hindi tama ang iyong pangangatwiran, masasaktan ka. Basahin natin sa ibang salin para mayroon salitang martilyo. Tingnan natin kung talaga may martilyo nga. Kasi yung pamukpok, martilyo. Ano? So, basahin natin dito sa ASND. Hindi ba't makapangyarihan ang mga salita ko gaya ito ng apoy? O gaya lang pala ng apoy yung kanyang salita. Hindi literal na apoy na nakasusunog. O ng martilyo na nakadudurog ng bato. Nakita po ninyo? So, yung talagang bato, literal na bato, tsaka martilyo, pag pinukpok mo, nadudurog yung bato. I-try po ninyo. Magdurog po kayo ng bato sa pamagitan ng martilyo at nadudurog. Ano po? So, ganun din ang salita ng Diyos. Kapag mali yung ating katwiran, mali yung ating pananaw, mali yung ating
ginagawa kapag tayo'y itutuwid ng Diyos, tayo'y masasaktan talaga kasi yung katwiran natin ang gusto nating isiksik, pero ito ang layunin ng Diyos. Kaya tayo itutuwid ng Diyos dahil para hindi tayo mapahamak. Kaya tayo mapapahamak sa mali nating mga desisyon, maling mga diskarte sa buhay, mga plano. Alamin natin ang plano ng Diyos. Alamin natin ang palatuntunan ng Diyos. Alamin natin ang mga ipinapagawa ng Diyos. Kapag alamin mo yon, hindi ka magkakamali. Amen. Dahil alam mong nasa tama yung susundan mo. Amen. Maganda na yung mayroon kang guidance. Maganda na yung mayroong nagtutuwid sa'yo. Maganda yung mayroong nagbibigay sa'yo ng payo. Di ba? Kaya ang ating Panginoon, na alam niya ang bawat takbo. Alam niya kaya siya marunong magpayo. Kaya pakikinggan po natin. Ano po? O ito pa isang espiritual na pagkaunawa sa salitang apoy. Yun na nga pong impyerno. Na kung saan ito ay makikita natin dito, no? Basahin natin sa 20:14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Nakita po ninyo? Yun na po ang tinatawag na impyerno. Yun po yung tinatawag na spiritual na apoy na hindi mamamatay kailanman. Kung literal na apoy, pwede pang mamatay yun, di ba? Pwede pang maampat. Ibig sabihin, napapatigil. Pero itong dagat-dagatang apoy, naku, kahit anong gawin mo, hindi mamamatay. At diyan pupunta yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, hindi mananampalataya, sumusuway sa katuwiran ng Diyos. Yan. Tuloy pa natin, no, sa 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpunghang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yan. Bakit ba hindi may susulat ang pangalan? Kasi po, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, isinusulat po yun. Kasi nakasunod ka, inililista. Lahat ng gawain mo na kung saan ay nalulugod ang Diyos, gumagawa ka ng kabutihan, sumusunod ka sa paraan ng Diyos, isinusulat. Kasi nakalista yung lahat ng iyong ginawa. Lahat ng ginawa mong puro kabalbalan sa mundong ito, ano ba yung kabalbalan? Yung mga bawat kasalanan na yung ginawa, sa harapan ng Diyos, inililista yon, kaya ihihiwalay. Nakalista iyon sa isang aklat na kung saan ito naman ang itatapon sa lawang apoy. Nakita po ninyo? May listahan ng mga tao na mga pasaway, mga hindi sumusunod sa Diyos. At yung mga sumusunod sa Diyos, nakalista rin sa aklat ng buhay. Yun po ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. At yung hindi susunod sa pamamaraan at utos ng Diyos, parurusahan naman. Bibigyan ng ano, abay, walang kapahingahang buhay. Puro paghihirap at pagdurusa doon po sa dagat-dagatang apoy. Nakita po ninyo yung diferensya? Kaya kaibigan, ano po, ako'y nalulungkot sa iyo. Kayo po ang namamali sa interpretation po ninyo, no? Kaya, wag naman po kayo magparatang. Lahat ng aking explanation ay hindi nanggaling sa aking sarili. Binasa ko, ipinapaunawa ko po sa inyo na hindi yan bautismo sa apoy. Ang bautismo lang po yung Santong Espiritu. Kapag binigyan ka nito, makakaunawa ka ng kanyang mga salita. Magsasabi ka ng katotohanan. Siguro, kung gusto niyo ng bautismo sa apoy, kasinungalingan yun. Di ba? Kasinungalingan yung ang inyong natagpuan. Pinagsama ninyo ang Banal Espiritu at sa apoy. Malinaw naman po diyan, di ba? Kayo po ang namamali sa diwa. Na kung saan itong sinabi po ninyo na maliwanag na nangyari po yan sa mga apostol. Ano ba ang nangyari sa mga apostol? Di ba't nabautismo sa Espiritu Santo? Pinagkalooban sila ng kapangyarihan para makapagsalita ng iba't ibang wika. Yung apoy na yon parang dila. Ano ba ang dila? Di ba't malilit lang yun? Ang apoy ay malaki yun na kung saan ay malawak kung spiritual. Yun nga, tinatawag na dagat-dagatang apoy.
ikumpara po ninyo sa inyong binasa. Iba yung dagat-dagatang apoy, ang lawak noon. Tumingin ka na lang sa dagat, napakalawak ng dagat. Kung ikukumpara niyo sa ating binasa 'no, kayo po talaga ang namamali sa diwa. Binasa ninyo, hindi niyo inunawa. Ang nakalaman po dito 'no, basahin natin uli. Talagang mali-mali kayo sa diwa 'no, kayo po namamali sa interpretasyon. Ang sabi po dito, mga ningas na apoy na parang mga dila. O yung ningas lang ng apoy na parang mga dila, 'di ang liliit lang noon. Oh, 'di ba? Kaya huwag ninyong isasama itong pangungusap na ating napag-aralan kahapon na yung salitang bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Mali po ang inyong interpretasyon, kayo po ang nagkakamali. Ang nakalagay po diyan, babautismuhan niya kayo sa Banal na Espiritu at sa apoy. Hindi nakalagay diyan, babautismuhan niya kayo sa Banal na Espiritu at apoy. Mayroon pong salitang sa. Meron pong destination na pupuntahan ng mga taong hindi susunod sa kanyang kaparaanan. Yung mga hindi mananampalataya. Amen. Kaya kung hindi ka mananampalataya, wala kang satong espiritu. Ipagkakaloob lang ito kung sasampalataya tayo at tatalikod sa lahat ng uri ng kasalanan. Kaya yung Santong Espiritu gumagabay sa bawat taong gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung hindi mo gaganapin yung kalooban ng Diyos, wala kang Santong Espiritu. Kasi ang Santong Espiritu nagsasabi ng katotohanan. Amen? At ikaw, dahil kaisa sa palatuntunan ng Diyos, sasabihin mo rin yung katotohanan. Siguro mali yung inyong leader na nagturo sa inyo, kaya kayo namamali sa diwa. Kayo po ang namamali sa interpretasyon. O kaibigang Rodolfo, wag po kayong masasaktan. Itinutuwid lang po kayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos parang apoy, no? At para ding martilyo. Kapag pinukpok, masakit. Amen? Sana naliwanagan po kayo. Makaisa ka sa aming pananampalataya, hindi ka maililigaw ni numan. At hindi ka madadaya na maling aral at turo ni numan. Kaya kung ito'y tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Pero kung ang katwiran ninyo ay bautismo pa rin sa Banal na Espiritu at sa apoy, o apoy, ano, walang tinatanggal yung word na sa eh. Ang gusto nyo kasing ipalabas doon sa talatang ito, no? Ano? Bautismo kayo sa Banal na Espiritu at apoy. Inaalis yung word na sa. Huwag nyo tatanggalin yung sa. Kasi po, at itong pangungusap na ito, kasama rin yung verse 12. Hindi lang verse 11 ang inyong babasahin. Kasama itong verse 12. Kaya ang kahulugan ng apoy, yan, nakalagay po diyan. Susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Iba po yung apoy na tinutukoy na hindi mamamatay kailanman. Ayan nga yung impyerno, yan ang dagat-dagatang apoy na kung saan doon ibubulid yung mga taong pasaway, hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Katulad po ayaw ninyo, no? May pag-asa pa naman kayo. Kung mananatili kayo sa ganyang doctrines, hindi nyo inuunawa ang kasulatan, mapapahamak din kayo ng mga nagturo sa inyo. Kaya kung gusto mong humiwalay sa kanila, sumama ka sa aming tamang pananampalataya, makiisa ka sa aral at turo ni Kristo, mapapabuti ang buhay mo. Yan lang po kaibigan, no? Kaibigan Rodolfo, yan ang masasabi ko sa iyo. Kayo po ang namamali sa diwa. Hindi yan bautismo sa Espiritu at apoy, no? Ang bautismo sa Espiritu Santo, bibigyan ka ng karunungan at kaalaman. Hindi kasama yung apoy, no? Dito, pinapahiwatig lang yung salitang parang apoy na dila. Iyon po'y binibigyan ka ng kapangyarihan na makapagsalita ng iba't ibang wika. Pwede ka rin magpagaling, kaya mga apostoles nakakapagpagaling. Di ba dati naman sila hindi nakakapagpagaling, hindi naman sila nagsisalita ng iba't ibang wika. Ay sila ang kanilang pamumuhay, mangingisda lang naman, di ba? Naroon sila sa tabing dagat nangingisda. Nakita po ninyo? Anong alam ng mangingisda? Lambat, bangka, yun, araw-araw pupunta doon sa dagat. Pag walang nahuli, nililinis ang lambat, di ba?
Kaya nung panahon sa Kristo, nung sila'y natagpuan, sabi ng Panginoon, kahit tanghali na, kasi pag sila'y nangunghuli ng isda, gabi, pag sumapit ng araw, wala ng isda. Sabi ng Panginoon, halika, sumama kayo sa akin. Manghuhuli tayo ng isda. Aba, sabi ng mga alagad ni na Pedro, Panginoon, tanghali na, makakahuli pa ba tayo? Ano sabi ng Panginoon? Halika, sumunod ka lang sa akin. Di sumunod sila Pedro. Yun. Ano nangyari? Nakahuli sila. Kasi sa Panginoon, pag ang nais ng Diyos ang susundin natin, hindi yung ating kagustuhan, sumunod lang tayo. At mayroong magaganap at may magaganap na himala sa buhay natin. Kaya kaibigang Rodolfo, hindi ka nagkamali na dumaan sa tunnel ito. Hindi ka nagkamali na itanong mo yan, yung komentong yan. Kahit kami paratangan mo na kami nagkakamali sa interpretation, hindi mo kami maiisahan kasi ang karunungan at kaalaman mula sa Diyos, nasa panig tayo ng katotohanan. Kapag ikay nasa panig ng katotohanan, ang mananaig katotohanan. Amen? Yung mga namamaling diwa na hindi nagsisiyasat, hindi inaalam ang katotohanan, hindi nakikinig, makikinig din po kayo sa ganitong pag-aaral. Pakinggan ninyo ang iba, ipagkumpara ninyo, alin ba ang tama? So, ganun po ang pagpili na inyong sasamahan. Huwag kayong manatili sa inyong grupong yan. Inyo rin siyasatin. Di ba? Inyong alamin ang kanilang mga turo. Aral ba ni Kristo o hindi? Ganun lang ang pagkumpara. Tandaan po ninyo, kahit binabasa sa kasulatan pero namamali sa interpretation katulad niya na inyong sinasabi sa amin. Bumasa kayo ng talata, kumuha kayo ng talata, pinagsama ninyo. Pero hindi ninyo inalam ang bawat pangungusap. Katulad nitong ating binasa, no? Hindi nyo inalam ang pangungusap. Kasama itong verse 12. Yung apoy na tinutukoy dyan ay isang bagay na parusa ng Diyos sa mga hindi sasampalataya. Kaya yung bautismo sa Espiritu Santo, hindi naman talaga ikaw bibigyan yan kung wala kang pananampalataya sa Diyos, sa Ama at sa Anak. Hindi ka magkakaroon yan. Bakit kayo nagkaroon ng bautismo sa Espiritu Santo at apoy? No? O tinanggalin nyo yung sa. Ibig sabihin, kung ganyan ang inyong kaunawaan, ibig sabihin, inaamin mong ikay makakasama sa susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Amen? Ayan. Ayan ang magiging resulta ng mga taong hindi nakakaunawa. Tanggap ng aral, hindi pala aral ni Kristo ang inyong tinanggap. Kaya kaibigan, mag-isip-isip ka. Narito yung channel para tumulong sa inyo. Kaya salamat po sa nagtanong. Naunawaan sana mo ito, At para hindi ka mapahamak. At maging doon sa mga nakikinig, at doon sa mga taong sumusubaybay sa channel ito, salamat. At kayo hindi nagkamali sa pagpili ng channel na makinig. So, hindi ko naman po kayo pinagbabawalan na makinig din sa iba. Ipagkumpara po ninyo, para lang sa ganun, umalis na kayo doon at makinig na kayo sa tamang aral ni Kristo. Amen? Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. At ngayon, muli nating ibalik sa Diyos Ama ang kapangyarihan, kadakilaan at kapayapaan maging sa ating Panginoong Hesukristo ng kanyang bugtong na anak. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.